Hi mga kaswabe, namili ako ng paso kasi nga yung palm na nakaraan nagtanim na tayo ng 2 palm, yung mga dating indoor kong palm. Ginawa ko ng outdoor, nilipat ko siya sa malaking paso, and then paglipat ko sa malaking paso, lumaki siya at tinubuan na maraming dahon. Kaya ngayon yung natitira kong palm na indoor, hindi siya lumalago, napag-iwanan na siya ng mga kasabayan niya. Ililipat ko ngayon sa malaking pot, pas gagawin natin siyang outdoor. Bali ito siya. Ito. Hindi siya ganun kalash kasi naka-indoor siya. Pero yung mga tinanim natin na pang outdoor na ipapakita natin mamaya, sobrang lush na siya, sobrang laki na pinagbago in just 1 week. Nagtubuan yung mga dahon. Papakita natin sa inyo mamaya. Ngayon, ang gagawin natin, magre-ripat tayo. Ang tamang pagre-ripat ng mga halaman, hindi lang sa palmera, kahit sa iba't ibang halaman, ganito po. Unang gagawin po natin, piga-pigain para lumuwag siya, Yan. Pasensya na kayo sa background natin, guys. Maingay yung aso ko. Dapat pala pinakain ko muna. And then ngayon napansin nyo dito, napapansin nyo sa gilid ng mga pot na lumuwag na siya. Dapat make sure din na medyo basa yung lupa para mabilis siyang hilahin. Ayan. Nahila natin siya ng buo na walang nadadamage na ugat. Tignan nyo, ang lago-lago ng ugat niya. Ngayon, ang gagawin naman natin na next, itong pot na paglilipatan ko sa kanya, nabili ko lang to ng 300 pesos. Malaki siya sa personal. Lalagyan muna natin ng pot sa pinakailalim niya. Lalagyan natin ng pot. Lalagyan natin ng pot. Ang gamit ko yung loam soil. Feeling ko kukulangan tayo sa loam soil. Bibili na lang tayo mamaya. Sana bukas pa kasi gabi na. Sorry guys, maingay yung aso. Ingay ng aso, nakikisabay. Katie! Ayan, lalagyan natin muna sa ibabaw. Sa ibabaw, sa ilalim. Lagi niyong gagawin sa mga halaman yan. Hindi pwedeng halaman muna. Kailangan lalagay ka talaga ng lupa sa ilalim para may pagkakapitan yung mga ugat. Para lalo silang lumago. Ayan. Kahit mga ganito lang karami mga kaswabe. Ito. Almost half ng pot. Pero depende pa rin yan sa paso at laki ng halaman. Pero dahil sa mahaba, malalim yung paso, ginawa nating almost half. Ngayon, saka natin ito ilalagay. Yan. Well, mukhang kulang. Bababa pa kasi yan. Mag-estimate kayo mga kaswabe kasi bababa pa yan lupa na yan pag nadiligan. Kaya dagdagan natin. Kukulangin nga tayo sa soil. Kukulangin tayo. Ayan. Ayan, sakto na.
Yan, make sure na naka-center yung ano, yung pinakagitna na, yung halaman sa pinakagitna. Ngayon, nasaan yung gunting ko? Yung gunting. So, ayan mga kaswabe, na ilagay natin yung halaman sa height na gusto natin. Kasi, kaya ko siya sagad-sagarang nakaibabaw dito. Alam ko na nadiligan ko to, bababa pa siya eh. Bababa pa siya. Nangyari yan sa mga ibang mga tinanim natin nung nakaraang araw. Ngayon, lalagyan na natin siya ng soil. Sana maging enough to. Sana maging enough to. Kasi aray ko. Kasi parang hindi na tayo bumili sa labas. Pero feeling ko talaga mga kaswabe, kukulangin to. Actually, bumibili na ako kanina ng soil. Kaso, nabili ko lang yung paso. Nakalimutan ko yung soil. Pero binanggit ko na dun kasi yung soil eh. Lagay muna natin siya dito, saka natin itulak. Itong soil na to, meron siyang coco peat na and carbonized rice hull, tapos halo-halo mix. Mataba tong lupa na to. Ito lagi yung gamit ko, na kaya ang bilis-bilis lumago ng mga halaman sa akin. Full sunlight natin siya kasi nasanay naman na natin siya sa full sunlight. Una, kasi pag galing indoor, pas full sunlight nyo agad-agad, tendency niyan masusunog yung mga dahon. So dinahandahan ko siya, pero nagkaroon pa rin ng sunog ito. Pero okay lang yan kasi mapapalitan naman yan ng bagong dahon. Medyo hirap lang ako sa paglagay ng lupa sa mga bawat gilid kasi yung paso na nabili natin is medyo makipot, tapos malaki yung ugat. Yan. Mukhang bibili pa nga tayo ng lupa, mga kaswabe. Kukulangin itong isang bag. Mamaya titriman natin to, tatanggalin natin yung mga pangit na dahon. Etong parang weeds na to, hindi ko tinatanggal yan kasi nagkaroon ako ng halaman dati na puro ganito, ang ganda tignan. Nagmukha siyang parang may Bermuda grass. Tapos ang ginagamit ko palang fertilizer twice a month or once a week, depende sa inyo, is Betchin. Napaka-safe. Lalo na sa mga variegated African talisay natin. Pero sa lahat ng halaman ko, ginagamit ko Betchin. Twice a month. Pinaka-safe na po yun. Yung iba naman po, sa napapanood ko ng vlog na iba, once a month ang ginagawa nila. Pero sa akin, twice a month. Pero may napanood rin ako, ang ginagawa nila is once a week. Ayan. Dapat pala blinag ko rin yung
ripat ko ng mga African talisay natin, no? Medyo tinamad kasi ako mag-vlog tong lately. Mas trip ko magtanim pero sana na-vlog ko talaga. Pero may in-order pa naman tayong African talisay na malaki, mga nasa 6.5 feet. Yan, iba-vlog talaga natin yan. Hinihintay ko lang dumating. Yan, kukulangin talaga tayo guys. Bibili na lang ako ng lupa uli. So, okay lang yan. Dapat pala nag-video vlog tayo mga maaga-aga. Medyo madilim na kasi. Buti na lang kaya pa ng ilaw. Yan, medyo siksikin natin para alam na natin kung hanggang saan yung ibababa ng lupa kapag nadiligan. So, hindi ko muna ito didiligan kasi bibili tayo ng lupa hanggat di napupuno. Gamit ko loam soil sa mga plants ko. Pero sa mga succulents at cactus iba mga kaswabe may 75 vermicast. Ay, pamis yun. Ang sayang. Ngayon, ang next natin gagawin is tatanggalin natin yung mga nasunog sa full sunlight. Huwag kayo manghinayang kasi tutubuan naman yan. Saka may tuturo pala ako sa inyo para mabilis lumago ang inyong palmera, yung mga yung mga kalahi nito. Lagi nyong babalatan yung gilid. Yung mga tingin yung bulok na. Katulad nito, tignan nyo. Yan, katulad nito, itong mga brown na, tatanggalin nyo yan para may space siyang bumuka uli, mga anak ng bago. Subok ko na po yan. Yan ang sekreto para mabilis ang pagpapalago nito. Yan. Bibili pa tayo ng lupa. Kala ko okay na. Dapat pala namili muna uli ako. Kanina kasi nagdadalawang isip akong bumalik kasi iniisip ko baka sapat na tong yung stock ko dito sa bahay. Hindi pala. Okay na to. Hintayin na lang natin medyo para mas madali. Yung matuyo-tuyo na. Ayan. Kagandahan kasi pag ganito yung way nyo ng pagtatanim mga kaswabe, may iwasan yung pagka-damage ng mga ugat. So kahit magdilig kayo after nyo mag-replant, is hindi kayo magwo-worry masyado na magkaroon siya ng root rot na nakakamatay sa mga halaman natin. Kasi kaya lang naman tayo nagkakaroon ng incident na namamatayan ng halaman pag nagre-repat, yung dinidiligan agad kasi nasusugatan yung ugat, so magkakaroon siya ng root rot. Napaka-delikado nun sa mga plants.
para maiwasan yun at gusto nyo madiligan ito, pwede ko na rin diligan agad to, is yung way natin ng pagre-repat na wala matadamage na ugat. Ayan. So, ito puputulin pa natin. May naputol. Ayan. Sayang, okay pa naman sana siya kaso nabali. Ayan. Napakagaganda to. Mga 1 linggo, 2 linggo. 1 to 2 weeks lang, mga kaswabe. Maganda na to. So, ilalagay muna natin to sa gilid kasi bibilihan pa natin to ng lupa. Ayan. Ipapakita ko sa inyo, mga kaswabe, yung mga kasabayan nito na nanlalago na after 1 to 2 weeks. Ang lalago na nung pagkaripat natin at in-outdoor natin siya. Ito yung mga kasabayan niya, mga kaswabe. Pasensya na, medyo gabi na, madilim. Ayan, niripat ko siya sa napakalaking paso. Ayan. Mahirap lang kontrolin yung camera kasi ibang camera yung gamit ko, yung pang steady. Ayan. Ayan, sobrang lago na, mga kaswabe. Meron pang isa doon. Ayan, madilim lang. Ayan. Ayan, sorry madilim. Tapos papakita ko sa inyo yung mga bagong dahon. Ayan. Ito, nakikita nyo to. Ayan. Ito actually, nung 3 days ago, 2 days ago, ito, nakabuka na siya ito. Ito yung bagong dahon niya. Tapos ito, may bago na naman sumibol. At meron pa ito. Isa. Bali, 2 o 3. 3, tama. 3. Ay, 4. Ganun ka. Ayun, mga kaswabe, natapos tayo sa vlog natin ngayon na tungkol sa palmera plant o palmera tree. Yung pagre-repat, yung tamang pagre-repat sa kanila. So, maraming salamat. Don't forget to subscribe my YouTube channel and like it and share. Maraming salamat. Napakahalaga po nito sa aming mga content creator. Maraming salamat. Update ko kayo sa susunod na video natin. Thank you.